Bilang ng mga text scam sa bansa tumaas ng 52.7% mula 2011 hanggang 2014. Panukalang SIM card registration, nakikitang permanenteng solusyon ng National Telecommunications Commission. Si Ara Perez sa detalye. Babala, huwag sumunod at huwag magpalinlang. Ito ang paalala ng National Telecommunications Commission sa publiko kaugnay ng lumalalang kaso ng text scam. Mula 2011 hanggang 2014, lumobo ng 52.7% ang bilang ng naiulat na kaso ng text scam nationwide. Karaniwang uri ng text scam ay yung panalo sa raffle, kamag-anak o kaibigan palod at pasa o nakaw load. Aminado ang NTC na mahirap talagang matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod ng ganitong uri ng modus. Ang nakakapag-identify po niyan, medyo matagal na lang, yung mga expert po dyan, ating law enforcement agencies. Mayroon silang kapabilidad at training po nila, train po sila sa paggawa ng mga ganyan, matrace po nila kung saan. Medyo matatagalan lang. Bukod sa umiiral ngayong text blast sa 110 million subscribers ng iba't ibang telecommunications companies, bukas din ang kanilang hotlines para sa agarang pag-block sa mga nambibiktima. Ang panukalang registration ng SIM cards ang siyang nakikitang permanenteng solusyon ng NTC laban sa text scammers. Ito hong registration ng prepaid SIM cards, makakatalon po ng gusto ito eh. So, yung ating mga kabayan, kung mabibiktima pa, madali nang matrace kung saan galing. Sa ngayon, pasado na ang panukala sa Kamara at gumugulong na rin ang lehislasyon nito sa Senado. Kung dapat nang matakot ang text, mas dapat naman daw na maging matalino at responsable ang subscribers. Kasi may cost sila. Yung cost nila, yung effort nila, etc. May cost sila. Kung walang kita, hindi na papatuloy yan. So, kung wala nang maniniwala dyan sa kanila at wala nang mag-reply, wala nang magpapadala, etc., hindi na sila kikita, hihinto sila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.